So, sasagutin natin 'to 'no, sabi niya gano'n, 'pag mid-level ka at namatay ang alaga mo, magbabayad ka ulit. Maybe totoo 'yan. Kasi alam mo sabi sa akin ng broker ko, sa 2027 'pag natapos ko kay lola, ia-apply niya ako ng mid-level and no need to pay the broker's fee, sabi niya sa akin. Kailangan ko lang daw magbayad, tapos magbabayad si employer. Tapos ngayon, siyempre kapag nawala si lola, ay sigurado 'yan, panibagong bayad na naman 'yan. Kaya 'yun ang pangit sa mid-level. Ewan ko lang, baka may nakasubok na. Tanong natin sa social media, baka may nakasubok na na mid-level siya tapos namatayan siya, tapos maghahanap ulit siya ng bagong employer, nagbayad siya. Depende naman siguro sa employer 'yon or sa broker kasi may mga broker 'di ba na mukhang pera, 'di ba? Totoo 'yon. Tapos parang 2 months lang din ang pagitan. 'Pag nawalan ka ng 2 months na employers is uuwi ka rin ng Pilipinas. So, wala tayong choice. Kahit mababa, papasukin natin. Napakaswerte nga natin ngayon kasi 20,000 ang starting ng Taiwan. Dati, nung 2012, 15,000 lang. So, saan ka doon? O 'di ba? 'Wag mo nang nilalang yung 20K, 21, 22, 23. Kasi nga, nung unang-una kami dito, ang sahod talaga is 15,400 tapos ang lalaki pa ng lending before. Ngayon, wala nang lending. O meron man lending, pero maliit na lang ang placement fee. Balita ko doon sa mga nag-uumpisa na papunta dito sa Taiwan. So, yun lamang po.